Magandang araw muli sa inyong lahat. Isang mapagpalang araw muli sa bawat isa sa atin at sa inyo na mga mag-aaral na patuloy na nakikibakas sa bagong normal na sistema ng edukasyon. Muli ako ang inyong guro, si Ginoong Robella. Natalakay na natin ang si Pygmalion at Galatea na isang mitolohiya mula sa bansang Gracia. Giyon din ay ang parabola ng 10 dalaga mula sa bansang Israel. Ngayon ay muli naman tayong tumungo sa ibang panig pa ng um, mundo. Isang bansa ang ating itatampok sa ating susunod na tatalakayin. Alam niyo ba ang Espanya ay isang bansang sumakop sa Pilipinas sa loob ng mahigit 300 taon? Hanggang ngayon, napakarami pa rin sa impluwensya ng bansang ito ang masasalamin sa ating wika, kultura, tradisyon, pananampalataya at uri ng pamumuhay. At gayon din, sa kasalukuyan ay umaabot sa mahigit 50,000 overseas Filipino worker o OFW ang naghahanap buhay at naninirahan sa bansang ito, partikular sa mga lalaking lungsod ng Madrid at Barcelona. Maliban sa mga OFW, mayroon ding humigit kumulang 300,000 Filipino ang may dual citizenship, Pilipino at Espanyol. Sila ang mga tinatawag na mestizo o mga anak ng mga magulang na may lahing Filipino at lahing Espanyol. Ngayong araw na ito ay samahan niyo ako na samahan natin si Rebecca sa kanyang naging paglalakbay sa Espanya. Si Rebecca ay 16 taong gulang na anak ng isang OFW na kapwa nagtatrabaho sa Barcelona, Espanya. 8 taon na narito sina nanay at tatay, sabi niya. Subalit, ito pa lamang unang pagkakataong naisama nila ako. Nagkataon kasing nagbago ang school calendar ng universidad na papasukan ko. Sa halip na sa nakasanayang Hunyo at sa buwan ng Agosto, magbubukas ang klase, kaya sinamantala namin ang mahaba-habang bakasyon mula Abril hanggang huling linggo ng Hulyo, upang sa halip na silang umuwi sa Pilipinas ay ako ang pinapunta nila sa Barcelona, isa sa pinakamalaking lungsod sa Espanya. At ngayon ay samahan natin si Rebecca sa kanyang 4 na buwan na pamamalagi sa Espanya. Ano ba ang dapat alamin sa paglalakbay? Ano ba ang dapat nating alamin kung tayo ay may pupuntahan sa ibang lugar? Basta lang ba tayong pupunta doon para magliwaliw o para magsaya? Hindi ba't mas mainam kung pupunta tayo sa isang lugar at ating aalamin ang kanilang kultura, ang wikang ginagamit, ang uri ng kanilang pamumuhay, at kung paano ba sila mamuhay bilang isang individual. Gayun din, of course, isa sa ating binibigyang pansin sa isang lugar na kapag tayo pupunta doon ay ang pagkain. Ano ba ang iba't ibang natatanging pagkain sa kanilang lugar? Kung sa Pilipinas, dinarayo ang adobo, sikat na sikat ang adobo sa Pilipinas, or ang tinola. O kung hindi man ay maging local tayo, or ang Lobing Batangas. Hindi bagat kung tayo ipupunta sa iba't ibang lugar, mas mainam na alamin natin ang kanilang pagkain. Ano ba yung mga pook pasyalan sa kanilang lugar? Ano ba ang mga historic value or history ng lugar na iyon kung bakit dinarayo? At yun din, paano ba sila manamit? Ano ba yung kanilang uri ng pananamit? Ang mga bahaging ito na aking isinalaysay sa slide na ito na dapat nating alamin sa ating paglalakbay ay makatutulong ng sa gayon kung nais nating ibahagi ang ating karanasan. Kapupulutan ng mga impormasyon, makakapagbahagi tayo ng mga bagong kaalaman at impormasyon sa mga taong makikinig sa ating pagsasalaysay. At ito ang ginawa ni Rebecca sa kanyang 4 na buwang pananatili sa Espanya. Inobserbahan niya ang klima at ang panahon. Sabi niya, sa buwan ng Abril at Hunyo ay nakararanas ng katamtamang panahon, subalit sa buwan ng Hulyo-Agosto ay sadyang napakainit daw ng panahon na kung ihahambing ay nangyayari sa buwan ng Marso at Abril sa Pilipinas. Sa mga panahong ito, marami ang dumarayo sa Espanya, lalo na sa lungsod ng Barcelona, upang pasyalan ang kanilang magagandang dalampasigan sa baybayin ng dagat Mediterranean.
So ang klima at ang panahon ay naobserbahan. At kagaya dito sa Pilipinas, meron tayong mga panahon na yun ang mga panahon na inilalagi natin sa mga resort. Yan. Panahong maulan, ang klima at panahon, di ba? Although dito sa Pilipinas, may dalawa lamang tayong klima, ang tag-ulan at ang tag-init. Hindi kagaya sa ibang lugar, may tinatawag silang taglagas, tagsibol, di ba ga? At yun ang unang naobserbahan ni Rebecca sa Barcelona. Ang mga tahanan at gusali. Maraming makabagong tahanan at gusali, subalit maraming gusali rin ang naitayo pa noong gitnang panahon tulad ng Palacio Real sa Madrid, ang Toledo's ancient rooftop sa Toledo, Basilica de la Sagrada Familia, Casa Vicens, Casa Batilio, and Gil Pavilion at marami pang iba. At yung sa isang pelikula na dito sa Pilipinas, ang Barcelona, A Love Untold, ni Daniel Padilla at ni Catherine Bernardo ay ginanap dito sa Basilica de la Sagrada Familia. Okay? So ibig sabihin, makikita at nakita niya rin yung nagagandahang mga gusali. Which is, ang karamihan ay naitayo na noong mga sinuunang panahon. Kung ihahambing natin dito sa Pilipinas, makikita natin yung sa mga simbahan, mga gusali, o yung sa mga unang paaralan na naitayo na. And then makikita rin natin dito yung kung dito sa Pilipinas yung sinuunang mga tahanan at gusali, hindi ba? So, naobserbahan din pala niya sa Barcelona yung magaganda at patatandang mga gusali. Ibig sabihin may pagmamahal sila sa history. Okay? So yung mga binavalue din nila yung mga historic places na mayroon ang bansa nila. Okay? Ngayon din, of course, hindi mawawala sa isang lugar ang relihiyon o pananampalataya. Sabi rito, kapansin-pansin ang malalaking simbahang Katoliko sa Espanya. Nakararami pa rin sa mga Espanyol ang Katoliko na nasa hubigit kumulang 80 hanggang 70 bahagdan. Subalit marami pa rin ibang relihiyon tulad ng Islam at iba pang pananampalataya tulad ng Jehovah's Witnesses, Mormons, at iba pa. Gayunpaman, maraming Katoliko ang hindi regular na nagsisimba at nagsasagawa lamang ng ritual sa simbahan tulad ng pagbibinyag, pagpapakasal at pagbabasbas sa namatay. So kagaya sa Pilipinas, marami rin ang mga relihiyon sa bansang Espanyol. Okay, Espanya. So, dito sa Pilipinas, makikita natin, of course, marami pa rin ang Katoliko, mga Christians, Muslim, di ba? So, ibig sabihin, ang pananampalataya talaga dito sa Espanya ay nakita pa rin ni Rebecca sa kanyang paglalakbay sa loob ng 4 na buwan doon. Okay, so una, ang klima at panahon ay naobserbahan niya, ang mga nagtataas ng gusali at ang relihiyon. Ang sunod niyang inobserbahan sa kanyang paglalakbay ay of course, kahit sino naman, ang pagkain. Ang kanilang almusal ay tinatawag na desayuno, na karaniwang kaping may tinapay lang. Sa ika-10 hanggang ika-11 ng umaga ay muli silang kakain, tapos ang tawag dito nakalagay sa maliliit na platito na pwedeng damputin lang o finger food. So, ang La Comida, ang pinakamalaki nilang kain sa hapon, maraming putahe ang inihahanda. Naglalaan sila ng 2 hanggang 3 oras sa pagkain ng tanghalian at naglalaan ng siesta pagkatapos kumain. So ito yung isang bahagi ng kanilang kultura na namana ng mga Pilipino, yung after ng pagkain, natutulog sila sa hapon or sa tanghali na tinatawag nating siesta. Tuwing ika-5 hanggang ika-5 at 30 ng hapon ay kumakain sila ng la merienda. Doon din natin namana yung pag-merienda. Ang pinakahuling party ng pagkain ay tinatawag nilang la cena tuwing ika-9 ng gabi. Pagkatapos ng hapunan ay lumalabas sila upang maglakad-lakad at dumaraan sa mga restaurant at bar. So yung mga pagkain, at iba pang katawagan sa pagkain nila doon sa Espanya. At yun ang ika-4 na naobserbahan ni Rebecca sa kanyang pamamalagi nga sa bansang Espanya, particular sa Barcelona. Okay? Yan yung mga katawagan sa kanilang pagkain sa ating umagahan, tanghalian, hapunan, and merienda. Okay? So nakita kung paano naapektuhan nga ng Espanya ang Pilipinas pagdating sa kultura ng siesta, at ng merienda. Okay? Ano naman yung sports? Kung dito sa Pilipinas ay mayroon tayong mga
sepak takraw, di ba? May iba't iba tayong laro dito. So dito sa Espanya, ang soccer o football ang tanyag na laro na nilalaro sa anumang bahagi ng bansa. Hindi makakompleto ang kanilang linggo kung hindi sila makakapanood ng paborito nilang koponan, ang Real Madrid na may mahigit 228 bilyong taga-suporta. Okay, dito sa Pilipinas, anong sikat ng mga laro? Basketball, boxing, volleyball, di ba? So sa kanila, ang sports nila talaga ay soccer or football at may isang sikat sa kanilang koponan na tinatawag na Real Madrid. Ano naman yung kasuotan na common o pangkaraniwan sa kanila? Ang mga Espanyol or mga taga-Espanya ay formal ang pananamit. Tanging mga kabataan ang nakita ko nakasuot ng pantalong maong t-shirt lalo na sa lungsod ng Madrid. Ang mga nakatatandang babaeng nakasuot ng blusa at palda o bestida, ang mga kalalakihan ay nakasuot ng may kwelyong pang-itaas, slacks at sapatos na balat. Sa loob ng simbahan, mayroong dress code, ipinagbabawal ang mga damit na hindi angkop sa simbahan. So, naobserbahan doon ni Rebecca na formal manamit ang mga taga-Espanyol, ang taga-Espanya na may dress code sila kasi nga very religious ang tao sa kanila. Kung makita natin sa unang kanyang pagtalakay ay ipinakita ang malaki at naglalakihang mga simbahan. Hindi ba? At tinalakay rin niya ang mga relihiyon na kung saan ay marami ang mga Katoliko doon. So may dress code sila sa loob ng simbahan at meron din silang formal na pananamit maliban sa mga bagong generation na naapektuhan ng modern society or modern fashion. So, ibinahagi niya ang kanyang 4 na buwan sa Espanya sa pamamagitan ng pagsasalaysay. At ito ay tinatawag natin sa Akdang Pampanitikan Filipino na sanaysay. So ano ba sir ang sanaysay? Ito ay isang maikling komposisyon na kalimitang naglalaman ng personal na kuro-kuro ng may akda. Ang sanaysay ayon kay Alejandro G. Abadilla ay nakasulat na karanasan ng isang sanay sa pagsasalaysay. Ang sanaysay ay nagmula sa dalawang salita na sanay at pagsasalaysay. So sa makatuwid, isinalaysay ni Rebecca ang kanyang mga karanasan. Okay? Ito ay panitikang tuluyan na naglalahad ng kuro-kuro, damdamin, kaisipan, saloobin, reaksyon at iba pa ng manunulat hinggil sa isang makabuluhan, mahalaga at napapanahong paksa o isyo. Ang naging napapanahong paksa naman doon ni Rebecca ay yung kanyang pamamalagi. Ginawa niyang paksa yung mga karanasan niya sa Barcelona sa loob ng 4 na buwan niyang pamamalagi roon. Maaari naman tayo gumawa ng sanaysay kung nais nating maglahad ng kuro-kuro tungkol sa isang paksa. Ano ba yung issue na pwede natin gawin ng sanaysay? Ang COVID-19, pwede natin gawin ng sanaysay. Ang pagkapanalo ng mga atleta na lumaban sa Tokyo, itong nakaraang Olympics. Ano ba yung reaction natin sa pamahalaan? Ano ba yung saloobin natin sa bagong sistema ng edukasyon sa Pilipinas? Maaari nating maging paksa yun sa ating pagsulat ng sanaysay. Mahalaga sa pagsulat ang pagbabasa ng sanaysay sapagkat natututo ang mambabasa mula sa inilahad na kaalaman at kaisipang taglay ng isang manunulat. Nakikilala rin ang mambabasa ang manunulat dahil sa paraan ng pagkakasulat nito sa paggamit ng salita at salawikaing kaalaman sa paksa. Sa makatuwid, kapag tayo nagbabasa ng sanaysay, nagtatamo tayo ng mga bagong impormasyon at kaalaman. Kaya nga sabi kanina ni Abadilla, ang pagsulat ng sanaysay ay dapat ikaw ay sanay. So ibig sabihin, bago tayo sumulat at mayroon na tayong paksa, kailangan din nating magbasa-basa or magsaliksik nang sa ganon ay maging kapanipaniwala or makatutunghanan ang nilalaman ng ating sanaysay sapagkat tayo ay magbabahagi ng kaalaman sa iba. Kung halimbawa ang gagamitin nating paksa ay ang pagkapanalo ng mga atletang Pilipino sa nakaraang Olympics, so alam natin yung mga detalye. Di ba ga? Kung ano ba yung sinalihan nilang mga laro, kung ano ba yung natamo nilang medalya, di ba? Sino-sino ba ang kanilang nakalaban? Ganon, So may dalawang uri tayo ng sanaysay. Ang una ay ang formal o maanyo na sinasabing naghahatid ng mahalagang kaisipan o kaalaman sa makaagham o lihikal na pagsasaayos ng mga materyales tungo sa ikalilino ng pinakapiling paksang tinadalakay.
Maanyo rin ito kung tulingan sapagkat ito'y talagang pinag-aralan. Maingat na pinili ang pananalita kaya mabigat basahin, pampanitikan kasi kaya makahulugan at matalinghaga at matayutay. Sa sumakatuwid, pag sinabi natin formal na sanaysay, pumipili tayo ng isang paksa na nagagamitin natin sa ating sanaysay. At ang paksang ito ay makaagham at lumikal ang pagkakasaayos ng mga detalye. Sapagkat ang ating hangarin ay halimbawa magbalita, magbigay ng impormasyon. Hindi ba kapag tayo magbabalita, kailangang pili ang mga salita, formal ang pananalita. Okay? Sinasabi rin na kapag formal at maanyo ang sanaysay, tayo ay parang pampanitikan ang tono. Makahulugan ang mga salita at matatalinhaga, matatayutay. Pero pag gagamitin naman halimbawa natin sa mga formal na mga sulatin, kahit hindi siya masyadong matalinhaga at matayutay kasi pampanitikan ang gamit doon. Kung formal, kagaya sa pagbabalita, kailangan direct to the point. Pili ang mga salita in a way na maiintindihan talaga. Direkta. Kung pampanitikan naman ang sanaysay, magiging siyang formal kung gumagamit tayo ng tayutay, which is kailangan at kahingian sa isang pampanitikang sulatin. Mapitagan ang tono dahil nga kapag formal, bukod sa nasa ikatlong panauhan ng pananaw ay objektibo. When we say objective, hindi natin masyadong isinasama yung ating mga opinyon. Maaari natin isama ang ating opinyon, but in a way na hindi magiging subjective ang ating pagkakasulat. Hindi ito kumikiling sa damdamin natin. Ang tono nito ay seryoso, pang-intellectual, at walang halong pagbibiro. Ang isa namang uri pa ng sanaysay ang informal o deformal, which is nagbibigay lugod sa pamamagitan ng pagtatalakay sa mga paksang karaniwan, sa mga paksang pangkaraniwan, pang-araw-araw at personal o isyong maaaring magpakilala ng personalidad ng manunulat o pakikisangkot sa mga mambabasa. Pwede tayong gumawa ng informal na sanaysay. Halimbawa, kwento natin yung nangyari sa atin ngayong araw na ito. Parang nagsusulat lang tayo ng diary or else gagawa kayo ng isang sanaysay tungkol sa hindi nyo malilimutang karanasan. Hindi ba? Medyo magaan ang tono. Idinidiin dito ang bagay-bagay mga karanasan at mga isyong bukod sa kababakasan ng personalidad ng may akda ay maaaring kasangkutan ng mababasang media. Ang pananalita ay parang pinag-usapan lamang, parang usapan lamang ng magkakaibigan ang may akda. Ang tagapagsalita at mababasa at mga tagapakinig kaya magaan at madaling maintindihan. Pero yung mga nangyayari sa inyong mga pang-araw-araw na pamumuhay, kapag gagawin mo siya ng sanaysay, maaari siyang deformal o informal. Yung simpleng pakikipag-usap natin sa ating mga kaibigan, ano ba yung karanasan nyo kasama inyong kaibigan, tapos susulat nyo as sanaysay, pwede na siyang formal o informal. Sabi dito? May iba't ibang sangkap ang sanaysay. Hindi tayo basta-basta gumagawa ng sanaysay. Kung sa isang lutuin, para siyang putahe na may iba't ibang sangkap na kailangan upang maisakatuparan ang hinihingi ng isang putahe na iyon. At ganoon ang sanaysay. Dapat mayroon tayong tema. Ano man ang nilalaman ng isang sanaysay itinuturing na paksa dahil sa layunin sa pagkakasulat nito at kaisipang ibinabahagi. Ano bang nilalaman? For example, gagawa kayo ng isang sanaysay tungkol sa sistema ng edukasyon. Ang iyong karanasan, for example, sa new normal. So, ang iyong paksa, yung mga karanasan mo sa new normal, yun ang magiging nilalaman ng iyong akda. Ano ba naman yung anyo at struktura? Ito is ang anyo at struktura ng sanaysay isang mahalagang sangkap sapagkat nakaka-apekto ito sa pagkaunawa ng mga mambabasa ang maayos at lohikal na pagkakasunod-sunod ng ideya o pangyayari ay makatutulong sa mambabasa sa pagkaunawa ng sanaysay. Of course, dahil nga tayo ay may paksa, so doon magpo-focus yung nilalaman. Yung mga ideya or konsepto na ipapasok natin sa sanaysay, dapat maayos at lohikal ang pagkakasunod-sunod. Dapat may maayos na pagkakasunod-sunod ang bawat konsepto ng iyong ginagawang pagtalakay. Parang hindi magulo. For example, kung ayong tatalakayin ay tungkol sa mga activity na pinapagawa, okay. Sa karanasan mo sa Zoom, okay. And then,
sa kung paano ba ikaw nag-aaral. Ano yung mga karanasan mo bilang mag-aaral? So, ibig sabihin, may logical na pagkakasunod-sunod ang iyong gagawing pagtalakay. May structure. When you say structure, yung presentation ng iyong sanaysay. Ano? Ano ba yung paano nagkaroon ng organisasyon ang mga ideya? Although may nilalaman nga, nauunawaan ba ng maayos ang nilalaman dahil maganda yung structure ng iyong sanaysay? Gayon din, of course, sa pagsulat, gumagamit tayo ng wika. At sabi dito, ang uri at antas ng wika at stilong pagkakagamit nito ay nakaka-apekto rin sa pagkaunawa ng mababasa. Higit na mabuting gumamit ng simple, natural at matapat na mga pahayag. Of course, sa ating pagsulat ng sanaysay, isa sa alang-alang natin ang ating audience. Sino ba ang babasa? Sakop ba ng kanilang kamalayon o intellectual na kapasidad na maunawaan ang wikang iyong ginamit? Sabi dito, kung simple, natural at matapat ang ipagpapahayag, mas mainam. Huwag din tayong gumamit ng mga salita na magmumukha tayong hindi ka panipaniwala o nagyayabang. Maging matapat tayo sa ating mga pahayag. Kagaya ng sinabi doon sa kay Rebecca, kung ano lang yung nakita niya, yun lang ang kanyang isinalaysay. Okay? Ano ba yung mga bahagi ng sanaysay? Mayroon tayong panimulang tinatawag. Dito sa panimula, ito yung pinakamahalagang bahagi ng sanaysay sapagkat ito yung unang tinitingnan. Of course, panimula parang sa bahay, gate. Dapat nakakapukaw ng atensyon ang panimula upang ipagpatuloy ng mababasa ang pagbasa ng akda. Of course, dapat kahali-halina. Di ba? Pag maganda ang gate ng isang bahay, parang, ang ganda, parang ang sarap pumasok dyan. Pag maganda ang ambience sa labas or style sa labas ng isang milk tea shop, parang gusto mong pumasok. Pero kapag hindi, parang ayaw mong pumasok at hindi mo naman nakikita ang loob. So malaking factor din sa pagsulat ng sanaysay, ang panimula. Anong halimbawa? Kung tutuusin, isang napakadaling gawain ang pagpasok sa kahit anong uri ng addiction. Ang mas mahirap ay ang paglabas sa ganitong kondisyon kapag ikaw ay nalulung na. Ang alcohol ay isang nakaka-addict na substance. Kung patuloy mo itong aabusuhin sa matagal na panahon, ay maaari kang malulong sa kanyang patibok o mahulog sa kanyang patibok. Dito ay pinakita agad na alin ang paksa, iba't ibang uri ng addiction. And nagbigay agad siya ng pamukaw na bahagi ng sanaysay. Di ba sabi diyan, binigyan niya ng, sabi ang mas mahirap ay ang paglabas sa ganitong kondisyon. So ikaw mambabasa, babasahin mo siya. Kasi alam mo, ay magbibigay ito ng mga suggestion kung paano makakaiwas. Tapos nag-define ng kaunti ng alcohol kasi ang alcohol ay isang substance na nakaka-addict or very common. So, ibig sabihin, may overview na agad. So, babasahin ko ito. So, ang katawan naman, of course, sa bahaging ito ng sanaysay, makikita ang pagtalakay sa mahalagang puntos ukol sa tema at nilalaman ng sanaysay. Dapat ipaliwanag ng mabuti ang bawat puntos upang maunawaan ito ng magiging mambabasa. Okay. Na-attract mo na sila sa iyong magandang panimula. So dapat mapanghawakan mo yung kanilang pananatili. So ibig sabihin, talakayin mo yung nilalaman ng maayos. Ipaliwanag mo ng mabuti ang bawat puntos. Halimbawa, alam nating lahat na ang alak ay mapanirang substance. Maraming masamang epekto ang labis sa pagkonsumo nito sa ating kalusugan. At kahit nabaliktarin mo ang sitwasyon at mundo, sigurado akong malalaman mong walang mabuting may dudulot ang labis sa pag-inom nito, lalo na sa pagtagal ng panahon. So iisa-isahin mo ngayon yung mga puntos kung bakit masasabing ang alak ay nakalululok. Ano pa yung iba't ibang mga substance or iba't ibang pang mga uri ng addiction. So dito mo yung tatalakay ng isang-isa, pero malaman ang pagtalakay mo. Ang pagtalakay mo ay kakikitaan ng kaalaman mo talaga dun sa paksa at talaga namang dapat maramdaman ng mamabasa na marami silang puntos na makukuha dito. And take note, dapat isaalang-alang mo ang istruktura ng iyong pagsulat at the same time ang wikang ginagamit mo. Sa wakas naman, sabi dito, nagsasala sa talakayang naganap sa katawan ng sanaysay. Sa bahaging ito, nahahamon ang pag-iisip ng mababasa na may sakatuparan ang mga tinalakay na sanaysay. Mayroon kang nilalaman doon sa panimula na isaayos mo na parang nabigyan mo sila ng overview nang sa ganun ay ma-attract sila, ma-attach sila.
at doon sa ginawa mong pagsulat sa katawan, sinikap mo na maglagay ng mga detalye o impormasyon o puntos na talaga namang magiging kapakipakinabang at tutulong sa iyo upang mahikayat talaga sila na basahin ang iyong akdang isinulat, ang iyong sanaysay. At sa wakas, kailangan mayroon kang layunin sa pagsulat. Parang maakay mo sila na umiwas sa iba't ibang uri ng addiction. At dito sa wakas, kailangan nilalaman nito yung hamon. Parang mapapakilos mo sila na ano ba yung layunin mo sa pagsulat? Dapat yun ang maisakatuparan mo sa wakas. Marami pang panahon para tumigil ka. Maraming available na paraan para mapaglabanan ang iyong kondisyon bilang alcoholic. Manghinayang kasi panahon na inuubos mo lamang sa iyong pag-inom. Sikapin mong pahalagahan ang mga pera na ginagastos mo sa pagtangkilik sa mga inuming nakalalasing. At laging mo isaalang-alang ang mga mahal mo sa buhay na umaasang ikaw ay may kapasidad na magbagong buhay. Napakaganda ng ganawang pagwawakas. Dahil na isa-isa mo na doon sa katawan yung mga detalye kung paano ba may iwasan ang pagiging alcoholic, ano ba yung masamang dulot dito. Dito, hamunin mo sila. Parang mapapakilos mo sila, gumamit ka ng mga salita na mapapakilos mo sila. Mapapabago mo sila kasi yun ang layunin ng yung pagsulat. Kagaya sa ginamit dito sa wakas na ito, kung ang makakabasa nito ay isang alcoholic, talagang parang mapapaisip siya. Ito ang isang halimbawa ng matibay ng wakas. Panimula, gitna, at wakas. So sila yung mga bahagi ng sanaysay na mahalaga. At gayon din, mahalaga rin alamin natin kung formal ba o di formal ang ginagawa nating pagsulat. At gayon din, yung mga sangkap. Kailangan alam mo ang paksa, alam mo ang nilalaman, ano ba yung structure na kailangan mong sundin o gamitin. Okay? At yun, ang ating mga paksa para sa umagang ito. Sa araw na ito. Okay? So tinalakay natin ang sanaysay ni Rebecca kung saan siya ay namasyal sa Barcelona, sa Espanya, at yun din ang sanaysay bilang akdang pampanitikan. Okay? Nawa ay muli akong nakapagbigay sa inyo ng kaalaman tungkol sa panibago na namang aralin at paksa na ating tinalakay para sa araw na ito. Ang ating ikatlong aralin, ang sanaysay, at ating tampok na akday, ang 4 na buwan sa Espanya ni Rebecca. Muli, isang magandang umaga sa inyong lahat at mabuhay ang bawat kabataan na pilit na nagtatamo ng kaalaman na magiging sandata nila sa kanilang buhay sa kinabukasan.